Ah, Bismillah. Kagaya ng nabanggit natin kanina lang, ay maaari ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag siya ay sumumpa gamit ang isang nilikha na isa sa mga kanyang mga nilikha. Ito nangangahulugan ang bagay nito na makhluk o nilikha ay isang dakila at tunay na mataas ang karangalan o digay antas ng bagay na ito. Taliwas halimbawa sa isang tao na maaaring siya gumamit ng isang bagay sa kanyang pagsumpa, ito ay nakikita lamang niya sa kanyang sariling pananaw na may kakulangan o limitasyon sa pag-iisip. Maaaring ito ay nakikita niya na ito ay dakila pero sa katotohanan ito ay hindi. Katulad halimbawa ng mga musyrikon sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mga kapag sila ay sumusumpa at ang kanilang ginagamit ay yung Allat wal Uzza, ito ay mga kanilang mga Diyos-Diyosan, samantalang ito ay mga kumbaga walang pakinabang sapagkat ito ay mga bato at mga gawa sa kahoy lamang. So sa tao ito ay gumagamit siya ng bagay subalit maaring ito ay hindi tunay at totoo na dakila. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagsumpa sa lungsod na ito, hindi rin ito nangangahulugan na tayo ay pwedeng sumumpa sa lungsod ng Makkah o di kaya ay Kaaba mismo, no? Subalit minsan may mga gumagamit na Warabbul Kaaba ay sumpa sa Panginoon ng Kaaba. Ito ay ginagamit ng ilan, no? Dito ang Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkatapos niyang sa kalawang ayat, sinabi niya, wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. At ikaw ay malaya sa lungsod na ito. Itong ikalawang aya ay ang kinakausap dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam. At itong salitang hill ay mayroong mga kahulugan, no? Merong ilan sa mga kahulugan na pagpapaliwanag na iba't magkakaibang klase pero hindi nagkakasalungatan. May mga nagsasabing ang kahulugan ng pagsasabi na hil, itong hil dito ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sumumpa siya sa mga panahon na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay naninirahan sa Makkah. Sa panahon na naninirahan ang propeta sallallahu sa lungsod ng Makkah. So, parang ang Allah, bakit? Dahil ang itong lugar na ito, ang lungsod ng Makkah, ito ay dakila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at mas lalong nadagdagan ang pagiging dakila ng lugar na ito sapagkat nandito at napapaloob dito at naninirahan dito ang sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ito rin ay nangangahulugan ng pagiging dakila ng Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sa pamamagitan niya, mas higit na lalo na naging dakila itong lugar, itong lungsod ng Makkah. Ito yung una. Pangalawa ay yung kahulugan ng hil dito sa itong hil na ito, pangalawang kahulugan na nabanggit ng ating mga ulama, ay ibig sabihin ay ikaw ay halal sa iyo, no, ginawang halal sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala itong lungsod na ito. At itong tinutukoy rito na ginawa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na halal ang lungsod na ito, ito ay nangyari noong tinatawag nila na Fathul Makkah. No? Fathul Makkah. Kung saan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hinalal niya sa Propeta sallallahu alaihi wasallam na ano ba yun, yung mga ito kasing Makkah, katulad ng kaya nga ito tinatawag na haram. Ang tawagin na ito ay haram, ibig sabihin ay bawal, may mga bagay dito na ipinagbawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na gawin. Marami, katulad halimbawa ng pagdanak ng dugo, no? Pagpatay sa ilan sa mga hayop na naninirahan dito sa lungsod na ito. Kahit mismo yung pagtanggal mo ng punong kahoy sa lugar na ito, ito ay pinagbawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So merong isang oras sa isang araw na ginawang halal ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito nga yung nung kanilang
masakop, no, masakop ng tuluyan ang lungsod ng Makkah. Ito ay tinatawag ng Amul Fath. So dito sa oras na ito ay ginawang halal sa kanya ng propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katulad ng kaya nga sa isang ito ay bagay na itinangi lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang propeta, sapagkat noon hanggang sa gumuhang mundo ay kailanman ito ay hindi ito pwede na hindi ito halal sa sinuman, maliban lamang dun sa propeta sallallahu at natatanging oras, no, isang oras lang, katulad ng kaya nga propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, wa qad aadat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil ams, ay bumalik na yung kanyang pagiging banal, no, itong lugar na ito, hindi mo pwedeng dito gawin ng kahit na naman, pati yung pagpulot mo ng mga nawawala na bagay, no. So sinabi ng Propeta sallam, bumalik na ang pagiging banal ng lugar na ito sa araw na ito, katulad ng pagiging banal niya sa mga nakalipas na araw. So ito yung sinasabi na ikalawa na tinutukoy rito ay yung ginawang halal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Propeta sallam na halal sa kanya, pwede niyang gawin sa mga oras na yun yung kanyang gustong gawin. At yun nga yung pagpasok nila sa Makkah, lungsod ng Makkah, upang ito ay sakupin. Ikatatlong aya ay sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa walidin wa ma walad. Nabanggit natin ito ang pangatlong pagsumpa, pangalawa, at ito ang pangatlo, no. Ang una ay ang la uqsimu. Pangalawa ay pagpasumpa ng Allah Subhanahu wa walidin, pang-apat ay pangatlo ay wa ma walad. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sumumpa rito sa isang ama at sa anak. Ang ating mga ulama, sinasabi nila sa una, unang pananaw ng ating mga ulama, ang tinutukoy rito na ama ay walang iba kundi si Adam alayhi salam. At ang anak ay ang mga anak ni Adam alayhi salam, no, mga salinlahi, lahat ng mga nagmula kay Adam alayhi salam. So ito ang tinutukoy dito sa aya na ito. At meron ding nagsasabi na ang tinutukoy rito ay ito ay pangkalahatan, no, pangkalahatan, at hindi ito natatangi kay Adam. Itong pagsumpa, ibig sabihin ay sa lahat ng mga ama at ganoon din sa lahat ng mga anak. So ito ay mas ito ay mas malawak, no, saklaw nito lahat ng mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pati ang mga hayop ay saklaw dito sa salitang ito, no, na mga lahat ng mga ama, magulang o di kay magulang at mga anak. So, kung saan ito ay kabilang sa mga palatandaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no, kabilang sa mga palatandaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos ay sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Katotohanan ay nilikha namin, walang pag-aalinlangan na nilikha namin ang tao na nasa paghihirap at pagpupunyagi sa makamundong bagay. Ito yung sinasabi ng ating mga ulama na jawabul qasam. Jawab al-qasam. So itong pagsumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito yung kanyang jawab, ito yung sagot sa kanyang ito yung dahilan kung bakit siya sumusumpa. Kung saan sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Itong bagay na ito, itong salita na ito ay kung bakit kanina nasabi natin ay ito rin ay kumbaga bago ito sabihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung paglikha niya sa tao ay meron siyang mga ginamit, maliban doon sa tatlo na panunumpa niya, ay ginamitan niya rin ito ng lam, taukid, at saka yung qaf na yung qad na taukid. Ito ibig sabihin nito ay ito ay nilikha ng ginamitan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga pagpapatibay. Kahit mismo yung pagsabi niya na nilikha namin, ito rin ay pagpapatibay. Ibig sabihin ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So nangyari na dahil ito ay past tense. So ito ay nangangahulugan din. Ito rin ay kabilang sa pagpapatibay dahil nalikha na itong tao nito. At dito sa aya na ito ay nagkaroon ng dalawang pananaw ang ating mga
ulama dito sa salitang kabad. Yung nilikha ang tao sa kabad. Ano ba yung tinutukoy rito na kabad? May mga nagsasabi na ibig sabihin ay nilikha ang isang tao na yung kanyang pagkakalika sa kanya ay isang sa magandang pamamaraan, no? Kama kung tawagin, magandang ayos. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surah At-Tin, no? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Katotohanan, nilikha namin ang tao sa pinakamahusay na itsura. Sa pinakamahusay na itsura kung saan ay lahat ng mga parte na kung saan nilagay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay tumutugma sa ganda ng pagkakalikha sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Kung magkataon man halimbawa yung ilong ay dito sa malaga sa tainga, ay pansin na pansin talaga na hindi siya bumabagay at tumutugma sa itsura na ito. Ngunit dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ang pinakamagaling na maglikha, pinakamahusay na manlilikha, kung kahit makita natin na bawat parte na kung saan dito nilagay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tumutugma sa ganda at ayos ng kanyang nilikha, no? Ito yung una. Pangalawa ay sinasabi nila na kahulugan ng kabad na ito ay ibig sabihin ay nilikha ang isang tao, katulad ng nakikita ninyo dito, ay na kung baga siya ay nakikipagpunyagi, no, nahihirapan, may kahirapan. So parang nangangahulugan na tayong mga tao habang nandito tayo sa mundong ito ay lahat ay meron tayong kahirapan na nararamdaman. Nakikipagpunyagi tayo. Lahat ng bagay, no, na dito sa mundong ito, tulad ng kailangan nating magpawis upang tayo ay maghanap ng biyaya, kailangan nating magtrabaho. So, bagkus kapag hindi ka magtrabaho, no, wala kang gagawin, nasa bahay ka lang, mas lalong magiging mahigpit at matindi yung sitwasyon mo, nakita mo. So habang tayo ay nandito tayo sa mundong ito, ay lahat ay kumbaga, kaya nga makikita natin dito sa sinabi ng ating mga ulama, itong salitan na fi, ito ay zarfu zaman. Ibig sabihin, sa bawat banda ng ating buhay ay meron talagang paghihirap. Meron talagang paghihirap. Habang nandito tayo sa mundong ito ay lahat paghihirap. Walang anong tawag dito? Hindi tayo kasalungat ng paghihirap. Basta. Wala tayong rest, hindi tayo makakapagpahinga. Habang nandito tayo sa mundong ito, ay hindi tayo makakaramdam ng hindi tayo makapagpapahinga, no? Tayo ay laging nakakaramdam ng kahirapan dito sa mundo ito. Kaya nga si Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, minsan ay may nagtanong sa kanya. Sabi ng nagtanong, O Imam Ahmad, kailan ba tayo makakaramdam ng kaginhawaan? Kailan tayo makakaramdam ng kaginhawaan? Sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah, sabi niya, tayo makakaramdam ng kaginhawaan kapag naiapak na natin ang unang paa natin sa loob ng paraiso. So doon pa lang tayo makakaramdam ng kaginhawaan dito sa buhay sa mundo, pagdating sa kabilang sa ating libingan at sa kabilang sa araw ng paglilitis. Ito ay lahat ay paghihirap. Makakaramdam lamang tayo ng kaginhawaan once na maiapak natin ang una nating yapak sa loob ng paraiso. Doon pa lamang tayo makakaginhawa. Kaya mali ang sabihin natin na gusto ko lang mamatay upang makapagpahinga na lang ako. Dahil sa sobrang nararamdaman niya dito sa mundong ito, nakahirapan at meron siyang mga pinagdadaanan na mahirap, na sabi niya gusto ko lang mamatay para upang ako'y makapagpahinga. Ito is napakalaking kamalian. Sinong nagsabi sa iyo na kapag ikaw ay namatay ay makakahinga ka? No? Hindi mo alam pag ikaw ay nasa loob ng iyong libingan ay mas matindi pa ang iyong kakarapin na parusa at kahirapan. Sinong nagsabi sa iyo? Kaya ngayon yung sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal na ang unang makakaramdam tayo ng kaginhawaan sa unang yapak sa loob ng paraiso. So habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, ganun din pagpasok natin sa ating libingan at hanggang sa kabilang
sa araw ng paglilitis, paghuhukom, ito ay lahat, ito ay kabad, paghihirap, pagpupunyagi, no? Ito yung ikalawa na nabanggit ng ating mga ulama. At katulad ng nabanggit natin sa mga nakalipas, no, itong nababanggit ng ating mga ulama, ito ay hindi nagkakasalungatan, kundi ito ay tafsir na mga uri lamang, no, mga klase, pero hindi nagkakasalungatan. Pagkatapos sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad. Inaakala ba niya, iniisip ba niya na kailanman ay walang isang na walang lan yaqdira alayhi ahad, walang makakasupil sa kanya, makakagapi sa kanya, makakapagpigil sa kanya. Ito yung kahulugan ng aya na ito, no? Ano ang relasyon ng salitang ito sa mga nakalipas? Bakit ito binanggit ng Allah? Anong relasyon nito sa mga nauna nitong aya? Anong relasyon nito sa pagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ay nilikha namin ang isang tao sa kahirapan, pakikipagpunyagi? Inakala ba ng taong na ito ay walang may kaya na siya ay sugpuin, pigilan? Anong relasyon ng aya na ito sa mga nagdaan ng mga aya? Ustad, dahil po yung mga tao is mapagmalaki o mayabang, arrogante po. Saan doon yung punto mo doon? Ano yung relasyon ng aya na ito sa mga nalipas na aya? Paano yun, Sister Winong? Paano naging connection nun? Paano yung connection? Ano yung punto mo doon? Dahil po yung mga tao nilikha na tunay na ang tao tunay na nilikha ang tao sa kahirapan po. Dahil sila po ay may ugali po yung mga tao na mapagmalaki, mayabang at saka arrogante po. Kaya po sinasabi doon sa aya na nilikha sila sa kahirapan para po magsumikap dito sa mundo na gumawa ng paraan po para iahaw ng kanilang sarili po. Kaso nga lang itong aya na ito, nanay, parang ito ay pagbabanta mula sa Allah. Yung inaakala ba niya na walang makakapagpigil sa kanya, walang makakasugpo sa kanya, no? Ito yung ibig sabihin ng aya. So ano yung hindi naging malinaw sa akin yung relasyon nito doon sa aya na katabi. Ito ay parang pagbabanta ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga nabanggit ng ating mga ulama ay itong taong ito na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kahirapan ay siya ay maaari na sa yung pagharap niya dito sa mga pinagdadaanan niya na mga yung mga struggling na kanyang pinagdadaanan, ito ay kanyang nalagpasan, no? Ito ay kanyang nalagpasan, nilalabanan niya ito, ay baka itong taong ito ay magkaroon siya ng pagkabilib sa kanyang sarili, no? Sa kanyang kalakasan na kaya niyang gawin ang bagay na ito, no? Kaya niyang lagpasan ang lahat ng bagay at siya ay bumilib sa kanyang sarili at kaya niyang gawin ang anuman ng kanyang naisin. Kaya niyang gawin ang anuman ng kanyang naisin. So siya ay nagsisimula ng dahil dito sa kung saan ay nalalagpasan niya lahat ng kanyang pinagdadaanan, ay maaari ito ay magdala sa kanya upang siya ay maging mapagmalaki. At gawin niya ang anuman na kanyang
naisin. So dito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binantaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa kasunod nito na aya. Inaakala ba ng taong ito na walang makakapigil sa kanya, walang makakasugpo sa kanya, wala bang mananaig na sinuman sa kanya? Ito ay pagbabanta ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad halimbawa ng mga nauna na yung sambayanan ni Ad, no, fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairi al-haqq wa qalu man ashaddu minna quwwa. At hinggil naman sa sambayanan ni Ad, sila ay nagmataas sa kalupaan nang wala sa katotohanan. Yung kanilang pagmamataas, kanilang pinagmamalaki, sinasabi nila bilang pagmamayabang at pagmamalaki, sino ang higit na mas malakas sa amin? Man ashaddu minna quwwa, no? So ito yung mga nabanggit, ilan sa mga nabanggit ng ating mga ulama na relasyon nito sa katabi na aya, no. So dito sa aya na ito, maari katulad ng nabanggit ni Sheikhul Islam Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, na baka akalain ng taong ito ay walang makakapigil sa kanya, walang nanaig sa kanya o makakasugpo sa kanya dahil sa nakikita niya yung kanyang lakas. Baka isipin pa niya, katulad halimbawa ng mga kufar, syempre ito sa side ng mga kufar, na isipin nila, katulad nakikita natin mintas sa kanilang mga pelikula, no, kung paano itong mga non-Muslim ay nagagawa nila itong sabihin minsan, narinig natin ito sa kanilang mga pelikula, no. Kahit ang Panginoon ay hindi ako kayang pigilan. Subhanallah, Allahumma musta'an. Ito ay sa kanilang pelikula, ito ay naririnig natin minsan. So paano nakikita natin na madali, napakagaan sa kanilang bagay nito na sabihin. Subhanallah. So makikita natin, ito ay siyempre sa side ng mga kufar, baka akala nila ay dahil sa kanilang nakikita ng kanilang kakayahan, ay sabi nila kahit ang Panginoon ay hindi ako kayang pigilan. Pero hindi katulad halimbawa, alhamdulillah, sa isang mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na kahit paman gaano man sila ano paman ang kanilang malagpasan ng mga pagsubok, ngunit nananatili sila ng mga mapagpakumbaba at naiisip pa rin nila ang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kayang gawin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun paman ay tayo na mga mananampalataya sa Allah ay may mga makasalanan, no? Tayo ay nagkukulang pa rin at nagkakasala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu ahlaktu malan lubada. Itong taong ito na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinasabi, ako ay naglustay ng napakaraming kayamanan o napakaraming pera. Bakit nasabi natin na bakit ito ay nasabi na napakarami o di kay napakalaking kayamanan? Napakalaking saan yung Okay. No, napakalaking kayamanan. Kung bakit ito ay nasabi na napakalaking kayamanan, dahil ginamit dito ay ang salita na ahlaka. Ginamit dito yung salita na ahlaka, yung paglustay. At alam natin na kapag ginamit ito yung paglustay, nangangahulugan na marami. Dahil yung mahirap na walang-wala siya, hindi siya maglulustay, no? Hindi siya maglulustay kung wala nga siyang pera maliban lamang sa 500, 1,000, yun lamang ang pagmamay-pera niya na meron siya, hindi siya maglulustay. Pero dahil sa paggamit dito sa salita nito na ahlaka ay paglustay, nangangahulugan na maraming pera ang sinayang ng taong ito. Maraming pera ang nilustay at sinayang ng taong ito, no? At itong pangalawa, nangangahulugan din yung paggamit dito na yung pagsabi nito na may kasamang pagyayabang na marami akong nilustay, nangangahulugan, no, ito ring salita na ito, paggamit dito sa salita na ito, paglustay, nangangahulugan na wala siyang pakialam sa bagay na ito. Maliit ang tingin niya, no? Maliit ang tingin niya sa bagay na ito. So para bagang kaya niyang gawin kung ano man ang hindi niya kaya niyang gawin ano man ang gusto niya rito, dahil hindi niya ito binibigyan ng halaga. Hindi niya ito binibigyan ng halaga kung kaya't ito ay kanyang nilulustay, no? So dito, itong lalaking ito ay gumastos siya ng napakaraming
kayamanan sa anuman sa bagay na kanyang ninanais, yung upang lamang matustusan o paano sabihin, upang magawa lamang niya yung kanyang nais na sariling interes. Magawa lamang yung kanyang sariling pagnanasa. So siya ay naglulustay ng kanyang kayamanan at hindi niya ito binibigyan ng halaga. Nakakalimutan niya na ito ay pagmamay-ari at biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito yung pinagkaiba ng ating pagmamay-ari at pagmamay-ari ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag sinabi natin na pagmamay-ari ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kaya niyang gawin, ay pwede niyang gawin dito ang anuman na nais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit? Dahil yung kanyang pagmamay-ari ay kumpletong pagmamay-ari. Hindi kahalintulad ng pagmamay-ari ng kanyang mga nilikha katulad natin. Yung pagmamay-ari natin ay hindi kumpletong pagmamay-ari. No? Yes, meron tayong pera, pero itong pera na ito ay hindi kumpleto na pagmamay-ari natin. Bakit? No? Bakit natin sabi na hindi kumpleto? Dahil bagaman ito ay pera natin, ngunit merong mga bagay na hindi natin pwedeng gastusin dito ang pera na ito. Kahit pa man ito ay pera natin, hindi mo pwede na wala kayong pakialam kung sunugin ko itong pera ko. Bakit? Dahil sa akin to. Hindi. Dahil ito ay ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay pagmamay-ari mo pero hindi kumpletong pagmamay-ari. Kailangan mo pa rin sundin ang kung ano man ang nais sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung saan mo gagamitin ito pera mo na ito. Hindi mo kayang pwede sabihin mo na walang problema kung ito ay susunugin mo dahil ito ay pagmamay-ari mo. So ito yung pinagkaiba ng pagmamay-ari ng Allah sa pagmamay-ari ng alipin, na sa side ng Allah ito ay kumpletong pagmamay-ari, pero sa side ng tao o kanyang alipin ito ay may hindi kumpleto, no? May kakulangan, no? Hindi niya pwedeng gawin dito anuman ang kanyang naisin. Pagkatapos ay sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahsabu an lam yarahu ahad. Inakala ba niya na walang sinuman na makakakita sa kanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano ang relasyon ng pagbanggit dito yung ru'ya, yung walang makakakita sa kanya? Inakala ba niya na walang makakakita sa kanya? Nakakita sa kanya. Anong relasyon nito, itong aya na ito, sa kasunod nito na aya? Bakit ito ay binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkatapos nitong banggitin itong paglustay sa kayamanan? Itong aya na ito ay pagbabanta rin ito dito sa taong ito na naglustay ng kanyang kayamanan. Ano ang koneksyon ng aya na ito? At bakit sinabi ng Allah na inakala ba niya na walang nakakita sa kanya? Try po, Ustad. Yes. Naglulustay po siya ng kanyang mga kayamanan kung saan hindi niya ito kumpletong pagmamay-ari, na nilulustay niya ito sa kanyang personal interest kung saan hindi niya iniisip na ito ay pagmamay-ari ng Allah. So dito po, Ustad, hindi niya iniisip na nakikita siya ng Allah kung saan kahit public man ito o private na ginagawa. May ano yung sinabi, may punto. Pwede po mag-try. Yes, Sister Vivian. Sa kanya pong pag-uugali na mapagmataas na, parang nakakalimutan na niya na may nagmamasid po sa kanya. Kaya itong pagbabanta ng Allah na sinabi sa kanya na may nakatingin sa kanya. Yun lang po. Yes. Magkatulad nung kay Sister Asmi. Dito ay meron ba? Ako po ay Sige. Sister, try ko lang po. Minsan po kasi ang mga tao ay basta-basta na lang bibili ng kung ano-ano kahit hindi nila kailangan yung mga
mga ano po, yung mga bagay na mga ano po, mga ah, gusto lang nila. Tapos po hindi nila binibigyang hindi nila binibigyan halaga na hindi ito hindi natin ito masyadong kailangan dahil ito ay pang dunya lamang. Tapos hindi po nila naiisip na hindi na minakita po sa kanila na in, na ano Mhm. na Allah. Yes, Yun po. mashallah. Dito sa aya na ito ay itong pagbabanta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Ilan sa mga nabanggit ng ating mga ulama dito sa relasyon ng aya na ito doon sa kasunod nito na aya ay dahil itong taong ito na gumagastos at naglalabas siya ng napakaraming pera, kayamanan, di niya ibinabahagi sa mga tao na nangangailangan. Walang higit na walang sino man ang nakakaalam ng tunay na dahilan. Tunay na dahilan. Maaaring sa paningin natin, no? Siya ay naglalabas, gumagastos ng napakaraming pera, no? Maaaring siya ay ito nilulustay niya sa ginagamit niya ito sa ano pa man na kabutihan, no? Bagay na pagtulong, halimbawa, sabihin natin na pagtulong, so siya ay nagpapalas napakaraming pera, no? Sa kanyang binibigay na pagtulong, walang nakakaalam nito kung ano ang tunay na nilalaman ng kanyang puso sa pagpapalabas ng napakaraming pera maliban lamang sa Allah. Maliban lamang sa Allah. So, tanging Allah Subhanahu wa Ta'ala na nakatingin sa kanya mayroong ang tunay na batid, siya ang tunay na nakakabatid sa kung ano ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa itong paglalabas ng napakaraming pera. So itong taong ito ay wala siyang kawala sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Pagkatapos banggitin ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, itong mga aya na ito, no, na itong pagbibigay ng biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tao sa paglikha sa kanya at ang pagbibigay niya ng biyaya na pera, kayamanan, ay nagbanggit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng isang biyaya na kailanman ay hindi matutumbasan ng pera, no? Nagbanggit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng isang biyaya na kailanman ay hindi matutumbasan ng pera. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. Hindi ba aming nilikha para sa kanya ang dalawang mata? No? Hindi ba kami ang naglagay sa kanya ng dalawang mata? No? Dalawang mata. Ito ay parang ipinapakita para bang Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa pagbanggit sa aya na ito ay parang mayroong itong pamimintas, kung tawagin, parang may pamimintas dito sa taong ito na papaano niya nagagawa ito, itong mga bagay na ito, pagkatapos na siya ay likhain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at binigyan siya ng mga paningin. Sa pamamagitan ng mga paningin na ito ay nakikita niya ang tama sa mali. Sa pamamagitan ng dalawang mata na pinagkaloob sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakikita niya ang tama sa mali. Walisanan wa shafatayn. At ang dila at ang dalawang labi. Dila at dalawang labi. Dito sa aya na ito ay binanggit dito ng magkasama itong dila at ang labi. Sa tingin niyo bakit? Bakit ito ay binanggit ng
sama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil po diyan diyan kung saan, kung ano yung nasa isip, doon na isasabi yung masamang, kung maganda yung iniisip niya o kung yung masama yung iniisip niya, doon lalabas. Try lang niya. Yun ang inano mo dun sa kabilang aya. Pero dito, bakit sabay na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na parang iisang aya ito, no? Sabay. At ang dila at dalawang labi. Bakit binanggit ng magkasabay ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kasi po Ustad, yung yung dila ang ginagamit pang communication. So pwede siyang gumawa ng mabuti or masama. Si Tishara, meron siyang nabanggit dahil magkaugnay po sila. Tama, no? Hindi pwede na magkahiwalay yung dila at ang labi. Itong dalawang labi at ang dila ay napakalaki yung rule ng dalawang ito upang tayo ay makapagsalita ng maayos. Kung meron kang dalawang labi pero wala kang dila, hindi ka pa rin makakapagsalita ng maayos. At kung meron kang dila, subalit wala kang labi, ganun pa rin ay kung magsalita ka ay ngungu pa rin, no? Kaya nga ang higit na lalo na nakakaalam ng bagay na ito ay siyempre ang mga doktor. Pero ang ano dito, itong dalawang bagay na ito at binanggit sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng magkasabay sa isang aya at pinagsama sila dahil ito ay hindi ito nagkakahiwalay, no? Hindi pwede na dila lang na walang labi at hindi pwede na tingnan natin halimbawa yung mga nagdaraan ng pagsubok ng mga nakikita natin, halimbawa may mga pinasinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala, may dila subalit wala siyang bibig, makikita natin na talagang nahihirapan siya na express kung ano man ang kanyang nais na sabihin kahit na siya ay merong dila subalit wala siyang labi. So ito ay isa sa mga napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. At paano hindi isang napakalaking itong lumalabas sa atin, tingnan, nakakapagsalita tayo ng maayos. Samantalang kung ating iisipin, ito ay isang hangin lamang na lumalabas mula sa ating sa loob, no? Isang hangin. Pero paano nangyayari na nagkakaiba yung mga letra na nababanggit natin samantalang iisang hangin ang pinagmumulan nito? So subhanallah, isa ito sa kadakilaan at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglikha sa mga tao, no? Na isang hangin ang pinagmumulan nito, pero pagka lumabas sa ating dila at sa bibig ay nagkakaiba yung mga letra, subhanallah. Ha, no? So isang hangin ang lumalabas. Pero dahil dito sa mga itong bagay nito na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang dila at ang ating bibig ay nagkakaiba yung mga letra na lumalabas sa atin. So isa ito sa mga dapat natin na malaman at dapat nating huwag nating kakalimutan ito, kung saan ito ay napakalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Ito ay nilino namin sa kanya ang 200. Ito yung unang binanggit ng ating mga ulama, ay ibig sabihin ay pinatnubayan namin siya sa 200, mabuti at masama. Ito ay nating na natalakay sa mga nakalipas. Nabanggit natin na sa paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay meron na siyang likas na nilagay sa atin, yung tinatawag na fitra, na kung saan alam natin ang masama at ang mabuti. Kahit anong lahi, kahit sang bansa, ay meron tayong mga bagay na nagkakaisa tayo na ito ay masama at ito ay mabuti. No, ito ay masama at ito ay mabuti sapagkat ito ay likas ng pagkakalikas sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na nilagay niya sa atin itong bagay na ito. No, itong bagay na ito. Kaya nga kumbaga yung mga niligay, kaya nga ang Allah propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya sa isang hadith, kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Lahat ng mga
ipinapanganak, sinisilang ay ipinapanganak sa lahat ng mga bata. Yes, lahat ng mga bata ay sinisilang sa fitra. Ng fitra, ibig sabihin, likas na pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya likas na alam niya yung mabuti at masama. At yun ang Islam. Ang fitra ay yun ang Islam. Bakit? Dahil anuman ang mga itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ay iniutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kailanman ay hindi kumukontra sa tunay na likas natin. Kailanman. Kailanman hindi ito kumukontra. Ano man ang iutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan hindi natin ito maiisip na ito ay mali. No? Dahil bakit? Dahil yung kanyang mga kautusan, ito ay tumutugma sa likas na nilagay niya sa ating mga sarili nung tayo ay likhain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya minsan makikita natin, maliban lamang sa mga tao na lumihis na yung kanilang pananaw, lumihis na yung kanilang kaisipan, pero sa kanilang puso pa rin ay mararamdaman pa rin. Halimbawa, katulad halimbawa ng mga naninigarilyo. Kahit mismo yung naninigarilyo, alam niya at batid niya sa kanyang sarili na hindi maganda yung paninigarilyo. Kahit tanungin mo pa siya, alam niya at batid niya na hindi maganda yung paninigarilyo. No? Subalit dahil sa nalihis na yung kanyang sarili, sinundan niya kung ano yung kanyang sariling pagnanasa, doon na napunta yung kanyang interest. Pero sa kaloob-looban pa rin niya, umaamin pa rin siya na ito ay hindi maganda. Umaamin pa rin siya na ito ay hindi maganda. Kahit minsan, halimbawa, kahit siguro yung mga bakla, kung tawagin natin, kahit mismo yung mga bakla na lihis na yung kanilang fitra, yung sila nilikha ng mga lalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito ay, kahit sa kanilang katulad na halimbawa ng mismo ng mga nagbabalik loob ng mga bakla, nararamdaman nila sa kanilang sarili na mali yung kanilang subalit sila ay nalihis na, sila ay nalihis na. So ano man ang turo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ito ay kailanman ay hindi ito kumukontra sa likas na nilagay niya sa atin nung tayo ay kanyang likas. Ito yung una na nabanggit ng ating mga ulama. Pangalawa na nabanggit nila ay itong wahadaynahun najdain, ibig sabihin ay pinatnubayan namin siya, itinuro namin sa kanya yung paraan ng kanyang pagkain. At ang tinutukoy dito ay ang bata, isang sanggol. No? Isang sanggol. At tinutukoy dito na najdain, ibig sabihin ay ang dibdib ng kanyang ina. Kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala, itong sanggol na ito, ay walang nagturo sa kanya. Pero sadyang ito ay likas na nilagay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong gabay na ito, na kapag ang isang ina ay binuhat niya ang kanyang ina at nilapit sa kanyang dibdib, ito ay direkta na, alam niya na ito ay dididi, itong batang ito. No? Automatic siya ay dididi, kahit hindi mo siya turuan. Bakit? Dahil ito ay itinuro na at ginabayan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang ikalawa na nabanggit ng ating mga ulama dito sa huling aya na ito. So dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa suratu Al-Balad. Inshallah ito ating pagpapatuloy sa susunod na linggo. Meron bang katanungan, clarification ng hinggil dito sa ating natalakay? Ito ay Suratul Balad. Tinalakay ngayon ay ang Suratul Balad. Okay. So pwede na po tayong lumabas sa mga dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa tafsir. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. صل على النبي. اللهم صل